2017. So now, it's 2023, di ba? Ang bilis ng panahon. And siya po rin yung nakakasama ko. So, syempre sa tagal ng 6 or 5 years na nagkakatrabaho kami. Although, we never had a teleserye, pero meron kami mga short guestings, ganyan. So, I think yung chemistry na-build doon. And I mean, si Shira, she's such a good actress. So, syempre, kapag nakikipagtrabaho ka sa magaling na actress, dadali rin yung trabaho mo. So, correlated dun yung chemistry. You did? Thank you, David. Ayun, gaya ng sabi ni David, sobrang tagal na namin magtatrabaho. I think parehas tayong pumasok, sabay tayong pumasok ng GMA, and yung binigay sa atin yung MPK, parehas natin first work sa GMA yon. So siguro since then, naging komportable na talaga kami sa isa't isa. Parang kahit hindi kami nagkakasama sa isang series, parang yun nga, yung nabanggit niya ng mga guesting namin. Yes, parang mas nakikilala namin yung isa't isa. And siguro kasi mabuting tao rin si David, and ang sarap niyang katrabaho, ang gaan niyang katrabaho. Siguro isa yun sa mga reason kung bakit sa tingin namin nag-work yung chemistry namin. I mean, nakitaan kami ng chemistry. And of course, nandun na rin yung trust. So, thankful kami sa opportunity na binibigay sa amin ng network na kahit hindi pa series, kahit mga one-day guesting lang, parang nasa-showcase namin kung ano yung mau-offer namin na katulad yan. Maraming kinikilig pa rin kahit na wala kaming pinagsasamahan pa matagal, mahaba-haba. Pero ayun, eto sa movie na to, I think dito yung pinaka makikita nila yung parang nag-level up na tandem namin dalawa. And may nagpapatanong kung ano daw yung bet mo, yung titig daw ba ni David or titig ni Ito. Talagang may follow-up na gano'n. Siyempre, hindi naman tayo magpapaka-showbiz, di ba? Doon tayo sa real life, di ba? Yung jowa natin, titig ni EA. Pero kung sa TV, titig ni David. Kasi hindi pa kami nagkakatrabaho ni EA. So, mga guesting lang, parang twice pa lang nagkatrabaho. At siguro, mas nasanay ako na yung work ko with David is yung mga nakakakilig. Laging rom-com. So, yun. Thank you. Thank you. Kwento yung inspiration ng kwento and paano po nakuha yung talent po nila David and Shira for their business. Nagsimula siya last year. Nung ko si Sir John at si Boss Aurelio of Octoys. And pinitch nila sa akin kung screenplay by Renz Ricoderos that talks about a couple who's going through a struggle and decides on doing open relationship. So nung pinitch sa akin siya, I felt that it's something very modern. It's a modern love story na hindi palagi natatackle in Philippine cinema. Kumbaga sanay kasi tayo diba sa rom-com, sa mga chick flicks, ganyan. Pero yung modern love story na katulad nito, going through open relationship and deciding kung ito ba yung mag-work. And marami kasi tayong gano'n, hindi lang talaga sila labas ngayon, pero in our society maraming gano'n. Which I think it's deserves their story na mapakita din at masarap. Yung casting po, David and Shira. With David and Shira, nung present siya sa akin, na-excite naman ako, though I haven't worked with them. It's my first time to work with them. Nung present siya sa akin ni Sir John, saka ni Boss Orly, sabi ko, napanood ko yung works nila yung mga short stints nila. And natuwa naman ako kasi magaling silang dalawa, may chemistry. Kumbaga kinilig ako, pero nung nakita na kami, nag-usap na kami, sinabi ko na this is something different from what we usually do na rom-com at magpapakilig. This time, you're telling
mas deeper love story from the usual na ginagawa nyo. So, mas mature, which I think fits na with them kasi syempre with their age, with their status in the industry. So, I think it's time for them to also grab this opportunity to tell mature stories. Yun. Kay David and Shaira, ano yung initial reactions nyo nung nabasa niyo yung script? Ako, sabi ko, ang bigat! Ang sexy! Ba't gano'n? At diba, direct? Kasi kami ni David, lahat ng natrabaho na namin before ay laging rom-com, laging pa-sweet, pa-cute, gaya ng sinabi ni Direk RC noon na parang, parang nagawa niyo na to. Dun sa last movie niyo, sweet kayo, parang pabata lang. Pero this time, kailangan ng level up, kailangan mas malalim na. So, na-challenge, yung script pa lang itself, very challenging siya. Sabi ko talaga, kaya ko ba ito gawin? Paano kaya? Never pa kaming nagtrabaho ni David ng may mga, kung nakita niyo sa trailer, may mga shower scene, yung may mga ganun. So, sabi namin, bahala na. Pero alam mo, nagtiwala na lang kami sa material and of course kay Direk kasi sobrang inalagaan kami at ginabayan kami step by step para hindi mapabayaan yung eksena, hindi mapabayaan yung emosyon, kung may kulang, ipo-point out niya para mapaganda yung eksena. So, yun. And syempre, na-excite ako kasi parang, kailan ba nilabas yung movie natin? 2019. So, parang nag-review yung movie namin. And nakakatuwa kasi parang kahit ilang taon yung lumipas, napili pa rin nila kami na pagtambal para sa movie na to. Si Joel lang ang Initial reaction. Nung nabasa ko yung script, syempre, nagulat ako na sexy nga siya and very dramatic and mature siya eh. So, ako naman, good boy kasi ako. Ayun, but then, honestly, nung start na siya, hesitant ako to accept the role kasi nga, parang it's out of my comfort zone. But then, syempre, I talked to my manager and asked him if he wanted me to do it. Tapos ako naisip ko na parang, maybe it's time. I think I'm in the right age na mag-play ng mga ganong roles na parang challenge ako because like these kinds of opportunities doesn't come often. So sabi ko, sige, gagawin ko na lang siya. Tapos syempre with the help of my great director, he really helped me a lot. Tsaka si Shaira naman kasi sanay na rin ako sa kanya. So, ayun, I'd like to think that it really went well. So, at the end of the day, yun naman talaga yung pinagbabasihan ng isang successful na teleserye or movie kapag it's well written. Tsaka maganda yung mga shots. Diba? Maganda yung shots ni Direk. So yun, I guess yun. Tsaka, okay yung kiss namin siya. Na matagal. Sa akin, siguro yung OMG moment ko, nung nabasa ko kasi yung script, syempre, ang dami ko na rin nagawang mga series and movies. Dito kasi nung nabasa ko siya, parang sabi ko, never ko pa siya nagagawa. Yung ganong level ng maturity ng role, miski yung lalim ng kwento at yung emotional na requirement dun para sa character ko. So siguro sabi ko, gaya sabi kanina, sabi ko, this is the time. Parang nakita ko siya na perfect timing para i-challenge ko once again yung sarili ko. Kasi actually during the scene, may ginagawa kami ni Direk RC. Sobrang heavy niya. At pagod na talaga ako. Hindi ko akalain na may ilalabas pa ako na emosyon. Well, nilapitan ako ni Direk kasi nahihiya ako kasi parang sabi ko, parang hindi ko mabigay yung 100% kasi sobrang pagod ko and sobrang wala na akong mailabas. Pero yung nilapitan ako ni Direk at pinarealize na sa akin kung bakit
nagawa ko eksena na to. And then, yun, parang sabi ko, wow, napawaw, parang ano ako, natuwa ako para sa sarili ko. Proud ako. Dahil, yun, nagawa ko, kaya ko pala, kaya ko pa, meron pa. And then, syempre, yung time na yun, with the, grateful din ako sa kanya kasi talagang nakaalalay siya. And, yeah, feeling ko yun yung dapat nilang abangan kasi lalabas sa screen, lalabas sa, pag napanood nila, makikita nila yung kaibahan ng ginawa namin ni David sa mga past projects namin. So, feeling ko yun, siguro dapat dun sila wag bumitaw doon. Kasi iba talaga, kahit kami nagulat kami ni David, sabi namin, habang sabi ni David, sabi niya, puro tayo kiss dito dati hindi ba't kiss tayo kiss dito? So may mga ganun kami, na sobrang confident na kami, komportable na kami sa isa't isa, na natatanong na namin sa isa't isa yun. So yun, dapat tinakabalan yun kita nila yun. Okay, thank you. Kasi I felt like nakatulong talaga siya sa career ko. So, in-explain ko sa mom ko, sa dad ko, and pati sa friends ko, tinanong ko okay lang ba? Sabi naman nila, okay, lalaki ka naman. So, yun. So, okay lang naman. There was something in cinema and open with JC Santos and Jane Cominesa. It's very well done and very, very well acted. I hope matap niyo. So, kay David and kay Shara, you both come from a hit series. Si David sa Malayakla, ikaw from Lolong, which I heard would have art too, right? Yes po. Kailan daw kayo mag-shoot? September po dito. So you'll be continuing with your role. I think you're so blessed with your role. Ang ganda ng role mo, galing-galing mo role. And you were very cool. Salamat po dito. Yes po, as LC pa rin po at based sa mga sinasabi ng mga writer po na hanggang ngayon nakakausap ko pa rin po. Mhm. Maganda po yung tatakbuhin ng buong po namin. Wow. Exciting po. So, sana yung both of you coming from a hit series makatulong para to attract more viewers for this movie. Sana nga po. At syempre po sa mga tulong po ninyo. For Mhm. sure, makaka-attract po yan ng viewers dahil nandito po kayo sa kasama namin ngayon. ALB rin mo ba nagmamanage sa'yo? Hindi naman. So, okay. Kasi parang lahat na tato kay ALB, di ba? Baka mag-co-prod sa ALB Productions. Pero yun na nga, hindi ko alam na tanong kanina kasi lumabas ako. Pero tanong ko lang sana kasi bali second movie na ninyo ito, David and Shira, yung Because I Love You ba yun, yung first. Ang dami na talagang hindi nag-hit talaga ng mga movies. Unfortunately, hindi ka talaga nag-hit yung unang tibak niya. This time, anong meron dito na masasabi natin dito ay tatanggapin ako aside from that na iba rin talaga ngayon ang kasikatan ni David because of Maria Clara. Pero Barbie ang kanyang partner doon at ikaw naman may lolo ka pero si Ruro naman ang kasama mo. So, ano kaya ang meron dito para masasabi natin makakabawi kayo after doon sa Because I Love You? Well, ako, I'd like to think na malaking tulong talaga yung timing na ilalabas ngayon dahil nga may Maria Clara Ibarra, may Lolo, isa na rin yun talaga at hindi ko naman itatanggi na parang hindi siya makakatulong kasi after ng mga series na yun, talagang parang dumami talaga yung mga followers namin, lumaki yung fanbase namin, and ang daming sumusuporta sa amin. Siguro, bukod doon, yung story po talaga. As in, ito yung movie na sobrang proud ako na ginawa ko at tinanggap ko. Kasi sobrang relatable niya. Parang, dahil nga, nasa ano na tayo na yun iba na yung panahon ngayon. Sa tingin ko yung nabanggit ni Direk kanina na open relationship, parang ang dami kasing makaka-relate. Relevant siya ngayon dahil siguro, di ba, may mga taong dami pinagdadaanan, maraming uncertainties. So siguro dito sa movie mapapakita yon and sobrang raw kasi dito
dito, sobrang raw yung material, kung paano siya rin in-execute ni Direk, kung paano niya visualize lahat, yung mga shots, yung emosyon, talagang parang hinimay-himay po niya. So, tingin ko, kaya napaganda yung movie, at kaya din siya isang rason para panoorin po namin. And tingin ko rin po dito na makabawi po kami dito. Pinag-pray namin. Sana makabawi. Pero ako confident po kaya and proud ako na ilalabas siya. Oh, medyo challenging ito sa inyo. Yes. Medyo opo talaga. Yes, David, may dagdag. I think challenging talaga na parang maglabas ng pelikula sa cinemas. Siyempre with the rise of Netflix. Tsaka hindi lang yun kasi parang yung TikTok, Instagram, parang kumbaga ang laking entertainment na nun. So parang, kasi way back, ang entertainment lang naman ng mga tao is TV, and movies, tapos naging TV, if I'm not mistaken. Pero like right now, ang dami ng mga social media platform na nakakapagpasaya at nakakapagbigay ng entertainment sa lahat ng mga tao. So it's really a challenge, but then for me naman, I do believe in our product. So I think with proper marketing, like sa mga tulong nyo, sa word of mouth, I think magiging successful siya. So kami as actors, gagawin namin yung best namin to promote and to market our very good product. So Direct sasabi nga nila, relatable, marami makaka-relate. Siguro sa mga kabataan ngayon, di ba? Sa mga millennials, kasi ewan ko baka hindi rin kayo makarelate dahil iba na yung panahon namin. No? Pero saan kayo nagbase rito? Sabi nga, open relationship. Talaga nga bang ano kayo sa mga kabataan? Ang open relationship. Nung pinitch sa amin, and then kasama yung writer namin, si Renz Nicodemus, kwento niya sa akin yung inspiration when he wrote this one. It's about parang friends yan who are in a relationship na ang tagal na nila, pero naghiwalay din after. I don't know, because of maybe, katulad ng kwento nila Ria at Axel, na na-question nila na minsan ba nasa tagal ng relasyon yung sukatan ng pagmamahal, or like any other human beings, magbabago, nagbabago tayo ng thinking. Kumbaga, may naghahanap tayo. And I think it's ngayon, syempre nung nagre-research ako about may mga secret, may mga secret Facebook nga na ginagawa nila yung open relationship para pakiramdam kasi they choose that path kasi pakiramdam nila pag open relationship tayo, mas naging trusty yung isa't isa kasi wala kayong tinatago eh. I mean, pareho yung alam kung sino yung kung sino yung pinupuntahan nyo, kasama nyo, yung ganon. Alam nila. Pero, at the end of the day kasi, sa open relationship, sila pa rin naman yun eh. It's just that open lang sila to be with other people. And for that, dahil alam nila yon, mas feeling nila, okay yun. Kasi mas pinagkakatulolaan nila yung partner nila. And yun yung isa sa mga natakal ng movie. I think that was the line ni D&D sa movie eh. Na may ganun talaga siya. And I think hindi yun para i-judge, no? Kung mag-choice kasi nila yun. And yun po, dito.